Bagamat pumarito si Jesus kasama ng tao at maraming ginawang gawain, kinumpleto lang niya ang gawain ng pagtubo sa buong sangkatauhan at nagsilbing handog para sa kasalanan. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang satanikong tiwaling disposisyon nito. Kaya pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo't paghatol. Ang gawain ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kapamahalaan niya ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Amen. Nandito na ang mga pulis! Naku, huwag mataranta. Itago niyo lahat. Buksan niyo to! Nandiyan na! Bilis! Yan lahat! Kumabi kayo! Anong ginagawa niyo rito? May nagsumbong na may illegal daw kayong pagtitipon. Anong pagtitipon? Abala kami sa pagtatrabaho. Alugugin ang mabuti ang lugar. Doon! Walang tao rito. Kapitan, may pinto sa likod. Sundan sila! Hoy! May gumagalaw rito! Isang buwan mo nang pinapaterapi ang baywang mo. Pero hindi ito gumagaling. Lalo lang lumalala. Ayos lang. Magpa-x-ray ka na sa ospital bukas para matingnan to. Kailangan kong magpakita ng ID doon. Hinahabol pa rin tayo ng mga pulis. Mas malaking problema kung mahahanap nila tayo. Walang nilalabag na batas ang pananalig natin. Pero di tayo makapunta sa ospital dahil sa pang-uusig ng CCP. Sobra silang kamuhi-muhi. Dahan-dahan lang. Nay, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Ayos lang ako basta't di ako magpagod. Sabi ng Diyos, kapag tumapo ang sakit, ito'y pag-ibig ng Diyos na kapaloob dito ang mabuti niyang kalooban. Hindi ko hahayaang pigilan ako ng sakit at patuloy kong gagawin ang tungkulin ko. Magpapagamot ako pag may pagkakataon. Pero nasa mga kamay ng Diyos ang lahat. Umasa lang tayo sa Diyos. Tama ang sinabi mo. Tungkol sa ID, hahanap ako ng paraan. Dumapa ka. Kaya mong humiga ng diretso? May bukol ako sa dibdib. Hindi ako makahiga. Saan? Tingnan ko. Ay, medyo malaki na ang bukol na to. Ilang taon na tong ganito? 5 o 6 na taon na. Hindi naman to masakit dati. Kamakailan lang ito. Nagsimulang sumakit. Nag-iba na ang kulay ng bukol. Pagkatapos ng session na to, ipacheck mo na to agad. Nay, dahan-dahan. Ano ang resulta? Sabihin mo sa akin. Hindi ito maganda. Maaaring
Breast cancer ito. Nay, Pero sabi ng doktor, buti nalaman natin ng maaga. Dahil kung pinatagal pa natin, mas mahirap na tong gamutin. Inirekomenda ng doktor na magpa-opera ka raw sa loob ng 3 araw. Sa mga nagdaang taon, nagsakripisyo ako, gumugol ng sarili ko, nagtrabaho at nagdusa para sa Diyos. Paanong nagkaroon ako ng kanser? O Diyos, talaga bang may kanser ako? Sister, si Li Fang, na-diagnose na may breast cancer. Ha? Naoperahan na siya at sumasailalim sa chemotherapy. Pero nasa advanced stage na ang cancer niya. Baka hindi na niya kayanin. Diyos ko, baka nga meron na akong kanser. Masyadong nasasaktan ang puso ko. At hindi ko alam kung paano ko malalampasan to. Kung palagi ka nang naging napakatapat, nang may malaking pagmamahal sa akin. Ngunit nagdurusa ka ng pagpapahirap ng sakit, ng kasalatan sa pinansyal, at ng pangiiwan ng iyong mga kaibigan at kamag-anak o kung nagtitiis ka ng iba pang mga kasawian sa buhay. Magpapatuloy pa rin ba ang iyong katapatan at ang iyong pagmamahal sa akin? Kung wala sa anumang naguni-guni mo sa puso mo, ang tumutugma sa kung ano ang nagawa ko, paano mo dapat tahakin ang landas mo sa hinaharap? Kung hindi mo natatanggap ang alinman sa mga bagay na inasahan mong matanggap, kaya mo pang makapagpatuloy na maging tagasunod ko? Amen. Nay, halika. Tulungan na kita. Huwag mong kalimutan ng plaster. Huwag mong masyadong alalahanin ang operasyon bukas. Nasa mga kamay ng Diyos ang lahat. Naaalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sino sa sangkatauhan ang hindi inaalagaan sa paningin ng makapangyarihan? Sino ang hindi nabubuhay sa gitna ng itinalagang tadhana ng makapangyarihan? Nangyayari ba ang buhay at kamatayan ng tao ayon sa sarili niyang pagpapasya? Kontrolado ba ng tao ang kanyang sariling kapalaran? Amen. Maraming taong gusto nang mamatay. Subalit, malayo iyon sa kanila. Maraming taong nais maging yaong malalakas sa buhay at takot sa kamatayan. Subalit lingid sa kaalaman nila, ang araw ng kanilang kamatayan ay nalalapit na. Isinasadlak sila sa kailaliman ng kamatayan. Maraming nakatingala sa langit at bumubuntong hininga. Maraming umiiyak ng malakas, humahagulgol. Maraming bumabagsak sa gitna ng mga pagsubok. At maraming nahuhuli
sa gitna ng tukso. Kahit hindi ako magpakita ng personal upang hayaan ng tao na malinaw akong mamastan, maraming taong takot na makita ang aking mukha. Takot na pababagsakin ko sila, napapatayin ko sila. Totoo bang kilala ako ng tao o hindi? Amen. Amen. Isa rin nitong himno ng mga salita ng Diyos. 整个人类有谁不在全能者的眼中看顾？有谁不在全能者的预定之中生存？人的生死存亡是来源于自己的选择吗？人的命运是自己掌握的吗？ Amen. Dr. Chan, Matagumpay ang operasyon. Pero kailangan pa rin naming i-biopsy ang bukol na tinanggal namin para matukoy kung cancer o hindi. Balikan nyo yung resulta after 3 days. Sige. salamat Dr. Salamat Chan. po, Doc. Wala akong gana. Tay. Nandito ka na. Mukha yata masigla ka ngayon Oo. Maganda ang kutob ko na baka hindi cancer ang sakit niya. Sa tingin ko nga rin. Nasa 5 o 6 na taon na yung bukol. Kung cancer to dapat matagal nang lumala. Mismo. Ay, magiging mainam po sana kung hindi ito cancer. Kumain ka pa. Ito ang resulta ng biopsy ng nanay mo. Cancer ang tumor. Mucinous carcinoma sa dibdib. Pero, di mo kailangan masyadong mag-alala. Oh, nakabalik ka na. Kumusta ang resulta? Sabihin mo sa akin, Nay, hetong tubig. ba't hindi ka nagsasalita? Hindi ko inasahang magkakaroon talaga ako ng cancer. Tapos na ba ang lahat para sa akin? Matatapos na ba ang buhay ko ng pananalig? Matapos ang mga taon ng pagsasakripisyo at pagugol ng sarili ko, hindi ba ito naalala ng Diyos? O Diyos, anong dapat kong gawin? Para sa lahat ng tao, ang pagpipino ay napakasakit at napakahirap tanggapin. Ngunit sa panahon ng pagpipino, ginagawang payak ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon sa tao at isinasa publiko ang kanyang mga hinihingi para sa tao at nagbibigay ng mas maraming kaliwanagan
at mas maraming praktikal na pagpupungos. Sa pamamagitan ng paghahambing sa mga katunayan at sa katotohanan, higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili at ang katotohanan, at higit na nauunawaan ang mga layunin ng Diyos. Sa gayon, ay tinutulutan ang tao na magkaroon ng mas tunay at mas dalisay na pagmamahal sa Diyos. Iyon ang mga layunin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng gawain ng pagpipino. Lahat ng gawain na ginagawa ng Diyos sa tao ay may sariling mga layunin at kabuluhan. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng walang kabuluhang gawain. Hindi rin siya gumagawa ng gawain na walang pakinabang sa tao. Ang pagpipino ay hindi nangangahulugan ng pag-aalis sa mga tao mula sa harap ng Diyos, at hindi rin nangangahulugan ng pagwasak sa kanila sa impyerno. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagbabago sa disposisyon ng tao sa panahon ng pagpipino, pagbabago sa kanyang mga intensyon, sa kanyang dating mga pananaw, pagbabago sa kanyang pag-ibig sa Diyos, at pagbabago sa kanyang buong buhay. Ang pagpipino ay isang praktikal na pagsubok sa tao at isang uri ng praktikal na pagsasanay, at sa panahon lamang ng pagpipino, magagampanan ng kanyang pag-ibig ang likas nitong tungkulin. Diyos ko, alam ko na pagmamahal mo ang sakit na ito. At ito ay para linisin at baguhin ako. Handa akong magpasakop. Liwanagan at gabayan mo po ako para magnilay at matuto ng mga aral sa pagpipino ng karamdaman na ito. $36, 37. Nay, nandito sina Sister Ye at Sister Wang. Nandito kayo. Maganda ang itsura mo ngayon. Kumusta ka na? Matagumpay ang operasyon at mabilis na gumagaling ang sugat ko. Magpahinga raw ako at iwasang ma-impeksyon ito. Magkikimo ako sa sunod na buwan. Pasok kayo. Sige. Maayos din ang mga binti niya. Oo. Hindi na rin sumasakit ang baywang at binti niya. Sa karanasan kong ito sa kanser, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at sa tulong ng mga kapatid, natuto ko ng mga aral at may nakamit. Salamat sa Diyos. Ikwento mo sa Oo amin. nga. Nung una kong makita ang diagnosis, sobrang sakit na naramdaman ko. At hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkasakit. Pero sa pagdarasal at pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang layunin niya. Pinahintulutan niya ang sakit na ito para ibunyag ako't linisin ang katiwalian ko. Sabi ng salita ng Diyos. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking kapangyarihang itaboy ang maruruming espiritu mula sa mga katawan nila. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming nananampalataya sa akin para hindi magdusa sa impyerno at para matanggap ang pagpapala ng langit. Napakaraming nananampalataya sa akin para sa pansamantalang ginhawa ngunit hindi naghahangad magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang kaligayahan at kapayapaang dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Nung ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit,
Biglang napuno ng galit ang tao. Noong hilingin ng tao na pagalingin ko siya, hindi ko siya pinakinggan. At namuhi ako sa kanya. Lumayo sa akin ang tao upang hanapin ang paraan ng panggagaway at pangkukulam. Noong alisin ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, naglaho ang lahat ng tao. Kaya sinasabi kong ang tao'y nananalig sa akin dahil nagbibigay ako ng maraming biyaya at dahil masyadong maraming pakinabang na makakamit. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay lantarang para sa sariling interes lamang nito. Isa itong relasyon sa pagitan ng tumatanggap at nagbibigay ng pagpapala. Sa madaling salita, ito ang relasyon sa pagitan ng empleyado at ng amo. Nagtatrabaho ng husto ang empleyado para lang makatanggap ng mga gantimpalang ipinagkakaloob ng amo. Walang pagmamahal sa gayong relasyon na nakabatay lang sa interes, transaksyon lamang. Walang nagmamahal o minamahal, kawang gawa at awa lamang. Walang pag-unawa, walang magawang pigil na galit at panlilinlang lamang. Walang pagiging matalik, isang pagitan lamang na hindi matatawid. Amen. 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 Napahiya ako sa mga salita ng Diyos. Napakatumpak ng paglalantad ng Diyos. Naalala ko, noong una akong manalig sa Panginoon, nag-ibanghelyo sa akin ng mga tao. Lahat ay may kasalanan at ang kabayaran nito'y kamatayan. Manalig tayo sa Panginoon para mapatawad tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Nang marinig ko ang kapatawaran ng kasalanan at pagpasok sa kaharian ng langit, magandang bagay ito. Kaya nanalig ako sa Panginoon. At ginugol ko ang sarili ko para sa Kanya umaasang masasalubong ko siya. Nagulat ako nang may nagpatotoo sa akin na bumalik na ang Panginoon at binasahan niya ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. At talagang maganda itong pakinggan. Ito'y mga katotohanang wala sa Biblia. At hindi ito kayang sabihin ng tao. Ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan pagdating niya. Kaya nakumbinsi ako na ito na ang pagbabalik ng Panginoon. At tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pagkatapos nun, mas sumigla ako't ginawa ko ang tungkulin ko umulan man o umaraw. Ang pangungutya ng mga nakapaligid sa akin at ang panguusig ng CCP ay hindi makakapigil sa paggawa ko. Kaya inakala kong tapat ako sa Diyos at karapat dapat sa pagsang-ayon niya. Pero hindi ko inasahang magkakaroon ako ng kanser. Napaisip ako, mamamatay na ba ako? Maliligtas pa ba ako? Nasasaktan talaga ako. Nagkamali ako ng pag-unawa at nagreklamo sa Diyos. At sinubukan ko pang makipagtalo sa Diyos. Matapos basahin ang salita niya, para akong nagising sa panaginip. Nagnilay ako na pagtanto kong wala akong pusong nagmamahal at nagpapasakop sa Diyos. At lahat ng ginawa ko ay para sa mga pagpapala. Sinubukan ko makipagtawaran sa Diyos. Katulad ng inilantad ng Diyos, ang relasyon ko sa Diyos ay simpleng relasyon sa pagitan ng empleyado at amo. Nagbabayad ako ng kaunting halaga at humihingi ng gantimpala sa Diyos. Sinubukan kong samantalahin at linlangin siya na talagang kasuklam-suklam sa Kanya. Kung hindi ako magsisisi, aabandonahin at ititiwalag ako ng Diyos. Pagpapala ang maranasan ang gawain ng Diyos. Kung di tayo dadapuan ng ganitong mga sakit,
Makikita ba natin kung gaano karumi ang pananalig natin sa Diyos? Makikita ba natin ang paggugol natin para sa Diyos ay talagang pakikipagtawaran sa Kanya? Hindi natin yun makikita. Tama. Di mo ba naisip na malaki ang halaga ng pagdurusang tinitiis natin? Pagpapala ito mula sa Diyos. Salamat sa Diyos. 2 taon na ang nakalilipas, inatakay ako sa puso. Kritikal ang kondisyon ko noon. Akala ko mamamatay na ako. Nagreklamo ako sa Diyos at na mali ng pag-unawa sa Kanya. Pag dumarating sa atin ang sakit at pagdurusa, ibinubunyag ng mga ito ang pakikipagtawaran natin sa Diyos para sa mga pagpapala. Kung di dumating sa atin ang mahihirap na sitwasyong ito, anong magiging mga kahihinatnan? Ano pa ang kaibahan natin sa mga mapag-imbabaw na pareseyo? Para sa mga pagpapalat gantimpala ang paggugol natin para sa Diyos. Pero nililin lang natin siya at iniisip na mapagpasakop at mapagmahal tayo sa Diyos. Paano may kamalayan tayo sa sarili sa lahat ng ito? Tama ka. Dahil pinahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng sakit, nakita natin ang mga karumihan sa pananalig natin. Ang mga ito'y biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Salamat sa Diyos. Oo. Sumigla ang puso ko sa pakikipagbahaginan mo. Kanina lang, labis din akong nagdusa. Di ko maintindihan kung ba't nagka-cancer ang nanay ko kahit nananalig siya sa Diyos. Palagi ko siyang ipinagdarasal at hinihiling sa Diyos na pagalingin siya. Nauunawaan ko na ngayon na dahil sa mga tiwaling disposisyon natin, ang pakikipagtawaran sa Diyos at pagduros at paggugol para sa Diyos upang magkamit ng mga pagpapala. Kaya ginagamit ng Diyos ang karamdaman para linisin ang katiwalian natin, para matuto tayo ng mga aral at makilala ang sarili natin. Ang mga pasakit na ito ay naglalaman ng mabuting kalooban ng Tama. Diyos. Kahanga-hanga ang gawain ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo. Nitong mga nakaraan, nagdarasal, naghahanap at nagninilay ako. Nagtatanong kung bakit kahit alam kong pinahintulutan ng Diyos ang sakit na ito, hindi pa rin ako makapagpasakop. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nakita ko ang ugat ng problema ko. Ang lahat ng tiwaling tao'y nabubuhay para sa sarili nila. Bawat tao para sa kanyang sarili. At bahala na ang iba, ito ang buod ng kalikasan ng tao. Ang mga tao ay nananampalataya sa Diyos para sa kapakanan nila. Pag hinugugol nila ang sarili nila para sa Diyos, ito'y para pagpalain. At kapag tapat sila sa Kanya, ito'y para magantimpalaan pa rin. Sa kabuuan, lahat ito'y ginagawa para sa hangaring pagpalain, gantimpalaan at makapasok sa kaharian ng langit. Sa lipunan, nagtatrabaho ang mga tao para sa pansariling pakinabang. At sa sambahayan ng Diyos, gumagawa sila para pagpalain. Para sa pagpapala, tinatalikuran nila ang lahat at nakatitiis sila ng matinding pagdurusa. Wala nang mas maganda pang katibayan ng satanikong kalikasan ng tao. Amen. Ganap na tumpak na inilantad ng Diyos ang tunay kong kalagayan. Ilang taon akong namuhay ayon sa mga pilosopiya ni Satanas. Ang tao para sa sarili niya, bahala na ang iba at huwag tumulong kung walang gantimpala. Naging mga panuntunan ng pamumuhay ko ang mga satanikong pilosopiyang ito. Lahat ng ginawa ko'y para sa sarili ko. Makasarili ako't kasuklam-suklam. Kahit nahanap ko na ang Diyos nung nagdusa ako, meron pa rin akong mga motibo at pakay. Lahat ng ginawa ko'y para magtamo ng pagpapala. Hindi talaga ako nagpapasakop sa Diyos. Sa tuwing may mga problema, humihingi lang ako sa Diyos ng tulong at mga solusyon. Hindi ko inisip kung paano ko dapat suklian ang pagmamahal ng Diyos. Mahalin siya at magpasakop sa Kanya sa lahat ng biyayang ipinatamasa niya sa akin. Sa anong paraan ako may konsensya o katwiran? Naisip ko,
kung paano nagdusa si Pablo habang gumagawa. Pero hindi niya hinanap ang katotohanan o hinangad na makilala ang Diyos. Gusto lang niyang ipagpalit ang kanyang mga sakripisyo, paggugol at pagsisikap para sa mga gantimpala. Sabi niya, nakipagbaka na ako ng mabuting pakikibaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran. Ipinapahiwatig niya na kung hindi siya binigyan ng Diyos ng korona, hindi matuwid ang Diyos. Hindi ba't nilalabanan niya ang Diyos? Ganun na nga. Sa huli, hindi nagsisi o nagbago si Pablo. Nagpatuloy siya sa maling landas, nagpapatotoo na para sa kanya ang mabuhay ay si Kristo. Gusto niyang palitan ng puwang ng Diyos sa puso ng mga tao. At kaya lubhan niyang sinalungat ang disposisyon ng Diyos at pinarusahan siya ng Diyos. Ito ang kahihinatnan ng hindi niya paghahangad sa katotohanan at kagustuhang matugunan ang mga ambisyon at pagnanais niya. Oo nga. Tama. Kung namuhay pa rin ako ayon sa mga filosofiya ni Satanas, hindi hinangad ang katotohanan. At kung ginamit ko pa ang pagsisikap ko bilang kapital para makipagtawaran sa Diyos, hindi ba't magiging katulad din ako ni Pablo? Mapanganib manalig sa Diyos para lang sa mga pagpapala nang di hinahangad ang katotohanan. Oo nga. Matagal na tayong nananalig sa Diyos batay sa mga salita ni Pablo. Gumugugol ng sarili natin para sa Diyos para lang magkamit ng korona ng katuwiran. Kung di dahil sa paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, matutulad tayo sa mga relihiyosong tao. Nananalig sa Diyos para magkamit ng biyaya at di tinatanggap ang bagong gawain ng Diyos. Habang nagnanais takasan ng paghatol niya. Sa huli, masasadlak tayo sa sakuna at mapaparusahan niya. Oo nga. Totoo nga yan. Salamat sa pagpapahayag ng makapangyarihang Diyos ng mga katotohanan. Makikilala natin ang ating mga sarili at makikita ang ating katiwalian. Ang makapangyarihang Diyos ang nagligtas sa atin. Totoo. Napakahalaga ng mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Nakikita na natin na hindi tayo dapat manalig sa Diyos para magkamit ng mga pagpapala, kundi para matamo ang katotohanan at kaligtasan. Tama. Ang pananalig ay tungkol sa pagsasabuhay ng tunay na wangis ng tao at pagiging taong umaayon sa layunin ng Diyos at kayang magpasakop at matakot sa Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Mismo. Amen. Ano man ang mangyari sa kondisyon ko, mabuhay o mamatay man ako, handa akong magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos. Hanggat pinahihintulutan niya pa akong mabuhay, taimtim kong hahangarin ang katotohanan, gagawin ng maayos ang tungkulin ko. Amen. Salamat sa Diyos. Napakarami kong nakamit mula sa sakit na ito. Nakita ko kung walang karanasan sa paghatol at pagkastigo at di sumasailalim sa pagpipino, hindi maiwawaksin ng tao ang tiwali niyang disposisyon. Salamat sa Tama. Diyos. Ang bango ng niluluto mo Hindi ka na naman mapakali. Ayos lang, hindi naman ako mapapagod. Siguraduhin mo makakapagpahinga ka. Magpapahinga ako. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos ay walang hanggang kataas-taasan at marangal kailanman. Samantalang ang tao ay magpasawalang hanggang hamak at magpasawalang hanggang walang halaga. Ito ay sapagkat ang Diyos ay walang hanggang gumagawa ng mga sakripisyo at nag-uukol ng sarili niya para sa sangkatauhan. Samantalang ang tao ay walang hanggang nangunguha at nagsisikap para lamang sa sarili niya. Ang Diyos ay walang katapusan ang pagpapakahirap para makaligtas ang sangkatauhan. Gayunpaman,
ang tao ay hindi kailanman nag-aambag ng anumang bagay alang-alang sa katarungan o liwanag. At kahit na magsikap ang tao sa maikling panahon, hindi nito makakayanan ang isang dagok dahil ang pagsisikap ng tao ay palaging para sa sarili niyang kapakanan at hindi para sa iba. Palaging makasarili ang tao, samantalang ang Diyos ay hindi makasarili magpakailanman. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng makatarungan, mabuti at maganda, habang ang tao ang siyang pumapalit at nagpapahayag ng lahat ng kapangitan at kasamaan. Hindi kailanman babaguhin ng Diyos ang kanyang diwa ng katarungan at diwa ng kagandahan. Gayunpaman, ang tao ay ganap na may kakayahan sa anumang oras at sa anumang kalagayan na ipagkanulo ang katarungan at lumayo mula sa Diyos. Amen. Napakagandang sipin ito. Puspusang nagsikap ang Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Tama. Gaano man siya, kinondena, itinakwil, tinugis o inusig. Hindi sumuko ang Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Tama. Tahimik niyang ipinapahayag ang katotohanan para iligtas ang sangkatauhan. At wala siyang hiningi sa atin kahit kailan. Napakabanal ng Diyos. Napakabuti at mabait. Samantalang ako, sinusubukan kong gamitin ang isinakripisyo ko para humingi ng mga pagpapala sa Diyos. Makasarili ako't kasuklam-suklam. Lubha akong tiniwali ni Satanas. Pero sinisika pa rin ang Diyos na iligtas ako sa pamamagitan ng sakit na to. Tinulutan niya akong magnilay. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay pagmamahal at pagliligtas para sa mga tao. Karapat-dapat ang Diyos sa ating pagmamahal. Salamat sa Diyos. Naalala ko ang salita ng Diyos. Kapag nagbibigay ng karamdaman ng Diyos sa mga tao, may dahilan at kabuluhan ito. Parang isa itong karamdaman sa kanila. Ngunit ang totoo, ang naipagkaloob sa kanila ay biyaya, hindi karamdaman. Amen. Sa pagkakaroon ng sakit at pagdurusa, nakikita natin ang mga karumihan sa pananalig natin. At nauunawaan natin ang Diyos. Isa itong hindi inaasahang pagpapala. Salamat sa Diyos. Nay, tinugis ng mga pulis si Sister Ye. Nagtago na siya sa ibang lugar. Kailangan pa rin madiligan ng mga kapatid. Hindi to dapat ipagpaliban. Bukas titingnan ko yung lugar ng pagtitipon. Pero hindi pa. Lubusang magaling ang opera mo. Mahigit 20 araw na mula nung inoperahan ako. Ayos lang to. Huwag ka mag-alala. Siguraduhin mo mag-iingat ka at mas umasa ka sa Diyos. Huwag ka mag-alala, ha? Shining, kumusta ang resulta ng check-up mo? Sabi ng doktor, normal ang indikasyon at walang tanda ng pagkalat ng kanser. Salamat sa Diyos. Dahil sa karanasang ito sa kanser, tunay kong naranasan ang pagmamahal at puspusang pagsasaalang-alang ng Diyos.